Katapat. Tapos next yung trading my sorrows. Smile. Kasi yung dancer sila. Hindi po baka ng mic. Dito. Yes. Ayan, so a blessed morning po sa ating lahat. Ayan, tayo po ay magpapasimula na po sa ating gawain at inaanyayahan ko po na ang bawat isa na sabik na magpuri sa Panginoon ay samahan niyo po kami na tumayo and upang awitan po natin at sama-sama po natin sambahin ang ating iisang Diyos. Amen. So, ayan, bago tayo mag-start, tayo po muna ay magkaroon ng pagkakataon na manalangin at makipag-usap sa Panginoon. Samahan niyo po kami sa panalangin. Yes, Lord, our Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa isang umaga na binigay mo sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, Panginoon, at sa pagpapala mo, O God, sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang bawat isa ay narito, Panginoon, upang sambahin ka, upang purihin ka, Panginoon, at itaas ang iyong pangalan, O God. And this morning, Panginoon, wala kaming ibang naisin, Panginoon. Ang iyong mga anak, Panginoon, ay naririto upang purihin ka, Panginoon, awitan ka, at sambahin ka, Panginoon, ihayag ang katapatan mo, Panginoon. Sapagkat ito po yung kaya namin gawin, O God. Ang mahalin ka, Panginoon, ang paglingkuran ka at purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for blessings us with new life, Panginoon, and new bread, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon, na nakamtan ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, O God. Hallelujah. Sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So sabi po dito, mga kapatid, sa Ikalawang Thessalonica 3 verse 3. Ayan. Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Amen po ba? Ngayong umaga po, ayan, alam po natin na grabe po ang katapatan ng Panginoon sa buhay po nating lahat. He is a faithful God sa buhay natin. Madalas tayo pong mga tao ay hindi tapat sa Panginoon. Ngunit ang Diyos po natin ay merong katapatan. At this morning, as we sing this song to God, lalahanin po natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Balikan po natin yung katapatan ng Diyos na nakamtan ng bawat isa.
Church, samahan niyo po kami na umawit at magpuri sa ating Panginoon. Itaas po natin ang ating boses sa ating Diyos, na siyang karapat-dapat na awitan, na karapat-dapat na sambahin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, mapagkailanman, luwalhatiin ka. Ngayon sa church, samahan niyo po kami umawit sa Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Sama church, itaas po natin ang kadakilaan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah, Lord. You are a faithful God, Panginoon. Thank you for your goodness and faithfulness, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Itaas po natin ang ating boses sa Panginoon. Ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, ibuti mo, Panginoon, ibuti mo sa akin, ikaw naman ang tangi ko sasambahin. Sasabitan ko na ng Panginoon, aawitan
ibuti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Ibuti mo sa akin, Panginoon. Ibuti mo sa akin. Noon, ibuti mo sa akin. Let's start, palagpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Tunay na tapat at tapat ang Diyos magpakailanpaman. Amen po ba? Amen. Kaya naman po, hindi ba po tayo tapos? Patuloy po tayong umawit para sa Panginoon. Tuloy nga po na lahat ng ipagawa sa atin ng Diyos ay talagang mag-yes Lord tayo para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Mga Diyos, palakpak po natin ang ating kamay para sa Diyos. Samahan niyo po kami umawit sa ating Panginoon. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm taking the time for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm taking the time for the joy of the Lord. You say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I press without a brush, persecuted, not abandoned, struck down, but time is strong. Blessed be the first, for His promise will endure, and His joy is going to be my strength. Through the sorrow may last more than the night is strong, comes in the morning. Yeah. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my success, church, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Everyone who is sick, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ayan, so this morning po, we want to be extra more para sa Panginoon. So hindi lang po tayo awit, ngunit tayo po ay sasayaw para sa Panginoon. So, as we see po, pag sinabi po natin, yes, Lord, ganun po, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Okay, sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Saba. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Ganito po. Amen. Ganyan. Okay, ready na po ba tayo? Para sa Panginoon, we sing. Yeah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Isang pa, we sing, yes, Lord, we sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen.
shuts down and that destroy. Let's be on the front for as long as we're pure, and it's the joy to be my strength. Tomorrow may last for the night is strong. Don't stay tomorrow. I'm trading my sorrow. I'm trading my sins. I'm begging them down for the joy of the Lord. I'm trading my success. I'm trading my sickness. I'm trading my faith. I'm trading them now. The Lord, the last chance, so wait in the moment. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Hallelujah! Amen. Para sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Pagkaling po natin pawitan ng Panginoon. Sino po dito ang nagmamahal sa Diyos? Pwede po mag-taas pa na mga aman. Amen. No? So lahat po tayo ay nagmamahal sa Diyos. Pero, isa sa mga katunayan po niyan ay ang Diyos ang talagang nagmamahal sa atin ng lubusan. Amen po ba? Amen. Kaya naman po bilang tanda ng pag-ibig natin sa Diyos, pagitan po natin siya, palakpakan. Amen. Hallelujah. Samahan po kami kumawit sa Diyos. Hallelujah. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailangan maitigil ay pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may pinitay pagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Sige-sige mo natin sabihin, mahal na mahal kita, Panginoon. Sa lahat ko nagmamahal sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen! Hallelujah! Palakad-pakad ka natin ang ating Diyos. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na ang dahilan kung bakit kami nagmamahal, Panginoon, ay dahil sa iyo, O God. Dahil ikaw ang unang nagparamdam sa amin, Panginoon, ng pagmamahal. We want to thank you, Lord, for your love,
for your forgiveness, Panginoon, and for your mercy, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, na kung wala ang pag-ibig mo, wala ang grasya at awa mo, Panginoon, ay wala din kami, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon. Ang aming buhay, ang aming pag-asa, Panginoon. Thank you, Jesus, for saving us, O God. For being our Savior, our strength, Panginoon. And in you, O God, we find hope, Panginoon. There's hope in your name, and there's power in your name, Panginoon. Love is never fading. Let mercy fall on me. When everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, you are. So take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Altar of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Paglasang Church, awitin po natin sa Panginoon that He is our Savior. Tuningan ang bawat isa sa atin ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat napakalaki ng Kanyang pag-ibig. Napakalawak ng Kanyang awa at grasya sa ating lahat. Samahan niyo po kami na awitin ang kanta na ito para sa Panginoon.
Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Come on, church. Lift up your voice to Jesus. Deserve all the glory and praises. Hallelujah, Lord. You deserve this, oh God. Heroes conquer the grave. Jesus conquered the grave. Isa pa, church, ulitan natin ang Panginoon. He can move the mountains. Our God, my God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah, Lord. We praise you, Panginoon. We glorify your name, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa pagpapala, Panginoon, at sa awa, Panginoon, na patuloy namin naranasan mula sa iyo, O God. Maraming salamat, Lord, sapagkat sa kabila na ang karapat-dapat sa amin ay magparusahan, Panginoon, itinuring kaming isang basahan, Panginoon, kung wala kami sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat nung kami ay naligtas, Panginoon, nagkaroon ng saysay, nagkaroon ng purpose ang aming buhay, Panginoon. Ikaw ang aming ilaw, Panginoon, ang aming pag-asa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka po nagkulang. Ikaw ay nanatiling tapat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa araw-araw, Panginoon, naranasan namin ang pag-ibig mo, ang pagpapala at katapatan mo, Panginoon. Maraming salamat, O God. And this morning, Panginoon, as we go, Panginoon, sa pinaka-importanteng part ng gawain ito, O God, to listen to your word, Panginoon. We pray, Lord, na ikaw po ang magbukas sa aming mga puso, sa aming mga isipan, O God. Kami po ay magkaroon ng puso na gustong makinig ng iyong salita, Panginoon. We ask for your Holy Spirit, Panginoon, to be with us this morning, O God. Bilang guidance namin, Panginoon, nang sa ganon, patuloy mo namin maintindihan ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyo po namin pinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba, ang lahat ng anak ng Diyos, ay magsasabi na, Amen and Amen. Salamat po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Yung? Hindi. Praise. And good morning po. Once again, good morning po. Ayan. Mukhang gising ako. Kaya na. Ayan. So, good morning po sa bawat isa. Muli po, amin po kayong welcome sa ating Sunday service. Maging po sa ating mga kapatiran na nanonood via FB Live. Magandang umaga po sa bawat isa. At
To welcome the presence of everyone po, maaari po ba tayong tumayong lahat at sama-sama po natin kabayan ng ating mga kapatiran. Ayan, maging bago sa ating mukha, lumaman sa ating mga paligid, kabayan po natin. Salamat po. Unay po na napakagandang umaga at blessed morning na makapagpuri rin sa ating Panginoon kasama ng ating mga kapatiran. Amen po ba? Mukha po kayong malungkot. Pwede po ba pakitapik muna mo yung mga katabi natin kaliwat kanan? Then pakisabi, smile ka naman dyan. Oh, yes, smile naman. Pakita naman natin yung malalaki natin mga ngiti. Para saan pat nag-toothbrush tayo ng umaga, no? Ayan, so makita natin yung mga nagagandahan natin mga ngiti. Muli po, welcome po sa ating Sunday service. At dako po tayo sa ating regular announcements. Ayan. So pakita po natin ang ating regular ministries po, schedules. Every Tuesday po ang ating women meeting sa ganap na 6 to 8 p.m. po yan. Dito po sa ating Axim SF1. Kung meron pa po kayong ibang invite po na kananayan, katitahan, mga kapatid po natin na edad 20 pataas, welcome na welcome po kayo sa ating women meeting. Ayan, sa ganap po na 6 p.m. every Tuesday po ito. And every Wednesday naman po ay ang ating prayer meeting. 7 p.m. onwards po yan, or hanggang 9 p.m. Pinangunahan po ng ating buting pastor, Reverend Arnel Salcedo. Dito rin po yan sa ating sambahan, Laksin SF1. And every Saturday po ang ating Unison Worship Team Practice. Ayan. Evening po yun, and bago po yun, meron po para sa mga bata, ang ating Saturday school po, sa ganap na 3 to 5 p.m. po. Ayan, welcome po ang ating mga kachikiting, sa mga kapatid po natin. Welcome na welcome kayo dyan. Ayan, sa ating Saturday school. Kahapon po, ginanap rin po natin ang ating Saturday school ng 3 p.m. And kinabukasan naman po ang ating Sunday service. 9 a.m. po ang ating breakfast fellowship. Ayan, reward po sa mga aga. And agahan niyo po lagi every Sunday para makabot po tayo sa ating breakfast. And of course, para makipag-fellowship din po sa ating mga kapatiran. Ay, kasi minsan po, pagtapos ng Sunday service, diretso uwi na po tayo kasi nangangatog na tayo sa gutom. Ayan. Pero ayun po, every morning, meron po tayong breakfast fellowship, 9 o'clock to 10 po. And kinagabihan naman po ang ating SWAG Bible Study. Ayan, SWAG po, Saved with Amazing Grace. Bible study every 6 to 8 p.m. Pinangungunahan po ng youth leaders po. Sila Ate Chari, Kuya LJ, at ang inyong lingkod. Ayan. So, ayun naman po sa ating mga previous activities this August. May na-birthday po ba nitong mga last week? Wala naman. Sa Ate Krisha lang. Ayun, hindi po, kung hindi mo po siya nababate, pwede po pong umabot. Batiin po natin sila.
Ayan, wala nakalagay. And, ayun po, yung atin din po parang VBS workers and sports fest players po. Outing po ginanap noong nakaraang linggo. Nakaraang linggo, Thursday po yan. Doon po nag-celebrate tayo and namigay ng mga medals. Ayan, yung mga nanalo po na nakaraang sports fest. And kahapon po ay nagkaroon po tayo ng worship workshop seminar po ng worship leaders po. Si Kuya LJ, sa atin Nicole po kasama natin, ako and si Pastor Ernel. Dumalo po tayo sa workshop, worship workshop seminar sa First United Christian International Ministries Inc. Ayan, sa Langkaan to po ito, ang ating pong guest speaker ay si Pastor Romel Guevara. Ayan. Isa po sa mga topics natin, napakaganda pong mga ng mga seminars na yun kasi po nakakaroon po tayo ng knowledge and wisdom po pagdating sa paglilid sa worship sa congregation. Ay, tatlo po sa mga topics is yung leading worship with excellence and humility. Number 2, team dynamics and practical workshop for musicians and vocalists. And pangatlo po yung do's and don'ts for musicians. Ayan. Sa akin po yung pinaka-highlight, gusto ko lang din po i-share sa inyo, kasi hindi lang din po sa akin, gusto ko lang din po i-share yung paalala sa akin ng Lord, yung sa verse po, highlights na. Ayan. Sa Matthew 22 verse 37, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Ayan, nung pag-attend po namin doon, napaalalahanan po ako nito sa verse po na ito na makita sa Matthew na love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Ayan po ang ating greatest commandments. Ayan, mahalin po natin ang ating Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong nating lakas, at ng buong nating pag-iisip. Hindi po pwedeng mawala yung isa, hindi lang pwede yung isa lang ang gagamitin. Para po yung pag nagluto ka ng, ng adobo, hindi pwedeng mawawala yung suka. Ayan. Kapag nagluto ka ng spaghetti, bawal naman wala yung ketchup or diba? Yung pasta. Ayan. So, dapat po kumpleto yung lahat. Ayan. Napakaganda po na matad po itong mga seminar. Kapag meron po mga seminars pa for youth o sa mga kananayan natin, and i-inform din po namin kayo. Ayan. So, ayan po ang ating mga previous activities and regular announcements. At ngayon po, hindi ko na po patatagalin pa. Dako po tayo sa ating may scripture. Ayan. Dako po tayo sa pinakapunto ng ating gawain sa umagang ito. At pangungunahan po tayo ng Reverend Arnelio Salcedo sa paghahalid po ng salita ng ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Pastor. Maraming salamat muli sa inyong pong presensya sa umagang ito. At inuulit po natin na tayo po ay narito para sambahin ang ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Yan. Okay. So, saglit lang po at kukonect lang po tayo sa ating pong screen. So, nakakalungkot po dahil isa na namang buwan ang napila sa ating kalendaryo. Okay? Pero masaya naman po dahil ang pagkatapos po ng Agosto ay Setyembre. Bare months, Okay? Meron na namang sumisilip-silip yan. Okay? Yun ba yung sumisilip-silip na yan? Okay? Siya yung siya yung nagpapatotoo na sa Pilipinas lang ang pinakamahabang Pasko. Dahil September pa lang, Pasko na. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Okay. Ayan. Okay.
Nangyari. Okay. So, ayan nyo po na basahin ko sa inyo ang ating pong talata na tutunghayan. Ito po ay mula po sa Juan, Kapitulo 3, talatang 22 hanggang 31. Tayo po lahat ay tumayo at bigyan natin ng daan at paggalang ang salita ng Panginoon. Sagutang pagbasa po ang gagawin natin. Basahin ko muna yung talata at yung susunod kayo naman po. Kita nyo naman po sa ating home screen. 26. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabbi, yaon pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan ay nagbabautismo rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa Kanya. Kinakailangang siya ay maging dakila at ako na may mababa. Sabay-sabay tayo. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, salamat po muli sa pagkakataon na kami po ay magkasama-sama bilang mga anak ninyo sa ilalim po ng God Almighty Community Church International Ministries. Salamat po Panginoon sa pagkakataon ito na sa kalagitnaan ng aming pong pagsamba ay bigyan namin ng daan ang inyong salita at ang inyong mensahe na aming pong tatanggapin. Dalangin po namin Panginoon na anuman pong mga bagay na nakagugulo sa aming mga isipan, ang malaking dahilan ay ang pagkilos ng kaaway ay aming pong sinasawata sa mga sandaling ito at ang aming pong hinihiling, O Diyos, Banal na Espiritu Santo, ihanda niyo po ang aming mga puso at ang aming pong mga kaluluwa sa pagtanggap sa inyo pong sa mensahe ng Panginoon. O Diyos, ang aming pinagkaisang panalangin, sa ngalan ni Jesus, ng lahat ay masasabi ng Amen. Tayo po'y mga kaupo na. Maraming salamat po sa pagkakataon ito na tayo po ay magkasama-sama sa pagsamba. So, sa ating pagsamba, sino bang bida sa ating kalagitnaan? Ang Diyos. Amen po yan. At sa pagkakataong ito, na ang mensahe ng Panginoon ay atin kung bibigyan ng daan, nais ko pong bigyan natin ng pansin ang isang tauhan sa banal na kasulatan na ang pakay po niya sa mensahe ngayon ay bigyan din natin ng daan. Walang iba kung hindi ang kanyang nais bigyan ng pagdadakila. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, ngayon pong umagang ito, ang title po ng ating pong message ay He must become greater, I must become less. At ang nagsalita po niyan ay walang iba kundi si Juan Bautista. Sino po ba si Juan Bautista? Siya ho ay anak ni Elizabeth na nagkataong si Elizabeth naman po ay pinsan ni Maria. At sino naman po si Maria? Si Maria ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga tuwid, ano ang relasyon ni Kristo, ni Jesucristo at saka ni Juan Bautista? Sila po ay magpinsang buo. Ayan.
Pero, pansinin nyo, no? Na ayon sa ating po mensahe, ganito. Sabi po ni Juan Bautista, siya ay dapat na mas dakilain at ako naman ay mas maibaba. Napakaganda pong attitude. At yan din po yung attitude na sa pagkakataong ito ay nais nating maipamuhay. Ano ho? Pero tingnan natin kung paano po tumakbo ang kwentong ito. Ngayon, una sa lahat, mga kapatid, no? Si Juan Bautista, noong mga pagkakataong ito, ay nasa kanyang tinatawag na gurok ng kanyang ministeryo. Okay? Ano po ba ang ministeryo ni Juan Bautista? Simple lang. Siya ay nagbabautismo ng kanyang mga kababayan doon sa ilog ng Jordan. Ang mensahe, simple lang. Ano po yon? Kayong mga makasalanan, magsisi ng inyong mga kasalanan at maghugas ng inyong mga kasalanan sa tubig na ito ng ilog Jordan. Ganun lang kasimple. Wala siyang pinagaling na tao, wala siyang mga himalang ginawa, wala siyang mga turo na ipinangaral maliban doon sa magsisi ng kanilang mga kasalanan ang kanyang mga kababayan. At kapag siya tinatanong, sino ka ba? Ikaw ba ay propeta? Ikaw ba ay guro? Ikaw ba ay gagawa ng mga himala? Ang sabi po niya sa mga nagtatanong sa kanya kung sino siya, ako ang tinig na nanggagaling sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daraanan ng tagapagligtas. Okay? Ihanda. Siya yung naghanda ng daraanan ng tagapagligtas. Okay? Yung mga bundok, mapatag, yung mga lambak, matabunan, yung mga daang bako-bako, mapantay, yun namang daang liko-liko, matuwid. Okay? So, yun po yung kanyang sinasabi. Siya yung tinig na nanggagaling sa ilang. Okay? So, sa ganong pagkakataon ay nakilala siya ng mga tao. Hinangaan siya ng mga tao. Pinuntahan siya ng mga tao. Mga taong umiiyak. No? At nagsasabing, inaamin ko na ako'y nagkasala sa Diyos. Humihingi ako ng pagpapatawad sa Diyos. Gusto kong malinis ang aking buhay. At bilang patunay na ako'y nagsisisi at nagpapalinis, ako ay magpapabautismo sa tubig. Okay? Noong mga panahon na yon, yung ginawang ministeryo ni Juan ay napakahirap. Bakit kanyo? Kasi nga, siya yung nagsasabi na kayong mga makasalanan. Yan. Biruin mo. Harap-harapan, mga tao, sinasabi niya, nagkasala ka sa Diyos. Wow. Okay? Walang pinakamahirap gawin, kundi yung duro-duruin mo yung mga tao at sabihin mo, mga blood! Ba yan? mga blood project contractor kayo. Yun. Ha? Na? Hindi ko na itutuloy. Tuloy ka pa rin ba?
Kinurakot nyo yung mga pera ng tao. Okay? So, parang ganon. Yun ang ginawang ministeryo ni Juan Bautista. Okay? Tapos yung mga tao, may mga sundalo, may mga negosyante, mayroong mga kung sino-sino mga tao, maliban na lang doon sa mga relihiyosong nagtatrabaho doon sa templo. Yung mga tao, umiiyak sila at nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Okay? Ito ngayon ang nangyari. Nung dinarayo na ng mga tao si Juan Bautista, dumating yung kanyang pinsan, si Jesus na taga Nazaret. Kilala niya kung sino yung pinsan niya na yon. Noong papalapit na sa kanya yung pinsan niya, hindi niya sinabing, "Hoy, saan Pete? Oh, Kasin! Oh, hermano!" Alam niyo po, nung nakita niyang papalapit yung kanyang pinsan, ang sabi niya, "Tignan ninyo ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Tignan nyo, heto siya." Hindi niya sinabi na, "Hoy, pinsan ko yan. Pogi yan. Magaling yan. Yan ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Hindi ganon. Kundi pinakilala niya ng tuwiran na yung taong ito na papalapit sa kanya ay ang dakilang alay sa harapan ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Na hindi ako karapat-dapat na magtanggal ng kanyang sandalyas. Okay? At pagkatapos ay binautismohan niya si Jesus, at sa pagbabautismo niya kay Jesus, mayroong 3 himala na nangyari. Ano yung himala na yun? Bumukas ang ulap, bumaba ang Espiritu sa anyo ng kalapate, at mayroong nagsalita galing sa langit. Okay? So yung mga tao, ang nangyari ganito. Siya pala ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Bye-bye, Juan Bautista. Dito na kami ngayon sasama. Iiwanan ka na namin. Dito na kami. Sa kanya na kami susunod-sunod na. Pagkatapos merong biglang yung dami ng tao nabawasan at sumunod na sila kay Jesus. Pero meron pa rin naiwan kay Juan Bautista. At ang sabi ng mga naiwan, "Babay, pambihira naman. Yung mga yan, walang loyalty sa'yo. Iniwan ka na. Sumunod na dun sa isa. Sa sinasabi mong kordero ng Diyos." Sabi naman ni Juan Bautista, "Tama lang yung ginawa nila. Kayo, ba't nandito pa sa harapan ko?" No? Andiyan pa, ba't nandito pa kayo? Di ba sinabi ko naman sa inyo, siya yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ako, sino ako? Handa lamang ng daraanan niya. Siya
ang tagapagligtas. Ako, tagapaghanda lang. At ang sabi po niya, siya ang dapat na mataas at ako ang dapat na magpakumbaba. Okay? So, ganun din po yung ginagawa ko bilang pastor sa atin hong pagsamba ngayon. Hindi ko sinasabi na tumingin kayo sa akin. Tingalain niyo ako. Hindi, isa lang ho ang bida sa ating kalagitnaan. Sino po yun? Ang Panginoong Jesus. Ang Diyos na buhay. Amen po ba? Okay. So, tingnan po natin, ano? Ito po ang ginawa ni Juan. He mastered himself. Nung sabihin po niya yung, I must become less. And he was mastered by Jesus Christ. Nung sabihin niya, he must become greater than me. Hindi nga lang dapat greater. He must be the greatest of all. Okay? Now, tingnan natin. Paano na-master ni Juan ang kanyang sarili? Okay? Alam niyo po, ang mga tao, ako, kayo, tayo, at marami pang iba, o halos lahat na, okay, ay meron pong desire for recognition. It is a universal human drive. Okay? Yung bang pakiramdam na kailangan akong umarya, kailangan akong mataas. Okay? We all want to be important, to surpass others, to achieve distinction. Saan ho natin makikita yan? Sa mga panahon natin ngayon. Simpleng-simple lang. Kung meron kayong cellphone, buksan ninyo yung cellphone nyo sa YouTube, o kaya sa TikTok, o kaya sa Reel, o kaya sa mga kung ano-anong mga short video. At doon ay makikita ninyo, merong mga hits. Yung nakakita ng video na yon. Merong mga milyon-milyong sumisilip, nanonood sa mga video. Tama, mali? Okay? At maliwanag kay Cindy, merong 4 million na ang nanonood sa video na ito. Alam niyo kung ano yung pinapanood nila? Isang taong natutulog. Okay? Isang taong natutulog. Gabi-gabi, bago siya matulog, ibubukas po niya yung kanyang cellphone. At yung cellphone na yun nakatutok sa kanya. Ano ginagawa niya? Matulog lang. Okay? Samantalang yung iba, gumagawa ng mga, kung ano-ano mga gimmick, no? Nagme-makeup, nagpapatawa, nagpapaiyak, mga kung anong mga nagluluto, naglalaba, mga kung ano-anong mga gawaing bahay, pinukunan ng video, popost niya sa YouTube, sa Reel, sa TikTok, no? Mga sayaw-sayaw, mga ganun-ganun. Bakit? Ang inaabangan kung ilan yung nanood ng kanyang video. At kapag naka 1 million na, yay! No? Okay? Naka 1 million na ako. Very good. Talo pa rin siya. Nung isa, na walang ginawa, matulog na. 4 million. Di ba? Okay? Yung iba, kung ano-ano yung mga gimmick na ginagawa. Bakit? Kasi gusto nilang maging bida.
Okay? Maging bida. Maging number one. Kung kayo nanonood ng television, maraming mga programa. Ano bang number one ngayon? Wala na bang Batang Quiapo? Batang release na lang. Meron ba? Okay. Ito, no? Bakit yung mga TV stations, nagpapalabas sila ng ganyang mga programa? Ano ang kanilang hinahabol? R-A-T-I-N-G. Sa English, ratings. Yung rating. Ano yung sabi ng rating? Kung ilang tao ang nanood nung episode na yun. Okay? Kasi pagka mataas ang rating, number one, ano kasunod nun? Hello? Commercial. Tatapatan ng commercial ngayon yung mga palabas na yun. At doon kumikita ang mga TV station, mga radio station, sa ratings, tinatapatan ng commercial. Yun. Okay? Pero kasabay nung ratings na yon yung pagiging number one. Okay? Kasi ang labanan, ganito. Kung sino yung number one, okay yan. Okay? At ang nakakalungkot, yung desire na ito ay kung minsan ay sumusobra na. Yung mga yun lang bakit ba pinapanood ng tao yung isang taong natutulog? Okay? 4 million. Hindi lang sa Pilipinas yan. Buong mundo. Okay? Pero subukan mo lang, kapatid. Tapat mo yung cellphone mo, kunan mo yung sarili mo, habang natutulog ka. May manonood kaya? Meron? Pero kaya? Meron. Siguro mga 10 lang, mga 20. Pero bakit ganun? Itong taong to, 4 million ang nanonood. Kasi meron siyang paraan ng pagtulog na panonoorin siya. Ang tanong, Pastor, nanood ka na ba? Hindi pa. Naikwento lang sa akin kasi. Okay? Ngayon, yung desire ng tao, nakilalanin siya sa kanyang ginawa at maging number one siya kung minsan merong ginagawang mga discarding hindi maganda at hindi totoo at may kasamang loloko. Yan. In short, lokohan boy. Hindi totoo. Okay? Maging number one lang. Okay? So, hindi maging less, kundi maging more. Hindi lang maging more, maging best. Okay? So, yun po yung drive. So, yan po, uncheck na po siya, improper na, ang nangyayari ay dahil sa sobrang eagerness, yung desire for credit and self-acclaim, yung mga mabubuting ginagawa, sinasabayan na hinahaluan na ng kalokohan. Okay? Sabi naman nila, Pastor, pag hindi mo naman hinaluan ng kalokohan, hindi ka panonoorin. Dahil yun ang gusto ng mga nanonood. Sabi ko sa misis ko, Sweetheart, tawa ka ng tawa dyan. Ano ba pinapanood mo na? Pinapanoodin mo, itong to, niloloko niya yung tatay niya, tapos yung tatay niya, minumura siya ng minumura, nakakatawa. Anong nakakatawa doon?
Di ba? Nakakatawa kasi din, naloko niya yung tatay niya. Tapos tumaloko niya yung tatay niya. Ano ginawa ng tatay? Minura siya ng minura. Oh, ano nakakatawa doon? Sabi, wala ba? Wala. Ganon? Oo, wag mo na siya panoorin. Very good. Tama ka. Di ba? Oh, ano yung mga number one ng mga pinapanood ngayon sa sa TikTok? Okay? Mga sumasayaw-sayaw na gano'n. No? Meron nga, mga pare, sumasayaw. Yung ganun-ganun lang yung pare na gano'n. Okay na. Naka 1,000 na siya. Okay? Ngayon, ang katulad ng sinabi ko kanina, kumisan, nakakasawa na, in a sense na meron palang kahalong kalokohan. Sabi ko nga, ay, tignan mo, yung isa, meron napulot na isang tuta, inalagaan niya, pagkatapos lumaki na yung tuta, napamahal sa kanya. Papa, huwag ka maniwala dyan. Bakit naman? Kasi ang ginawa niyan, ganito, pinuna ng picture, video, yung tuta, nakawawa, nakatali, tawag doon, yung scotch tape, bibig, Sino gumawa noon? O di yung nakapulot, ginawan lang siya ng kwento. Kawawa naman. Okay? Gusto lang niya sumika. Ganun pala. Well, ngayon yan, Pero ito yung mas lalong matindi. Ano po yung matindi, Pastor? Tingnan nyo sa kasaysayan. Yung mga gera. Ba't nagkaroon ng gera na World War I? Ba't nagkaroon ng gera na World War II? Bakit may gera sa Russia at Ukraine? Bakit may gera sa Africa? Anong pinakadahilan? May isa dyan, gustong maging higit siya kaysa doon sa isa. Tama, mali? Yun. At ilang inosenteng buhay ang namamatay at nadadamay. Maliban doon sa mga sundalo noong magkabilang panig. Ano dahilan? Gustong maging number one. Mahigitan yung kabila. Okay? Buhay ang mga nabubuwis. Dahil sa gusto nilang maging higit at hindi maging mas mababa. Okay? Well, kung nangyayari yan sa mundo, nangyayari din kaya yan sa simbahan? Hello? Okay. Minsan nagugulat tayo, May simbahan, iskandalo. Nag-aaway yung mga leader. Nagbabarilan, nagpapatayan. Okay? Bakit nangyayari yun? Di ba dapat sila yung mga halimbawa ng mga itinuturo na kabutihan, nagtutulungan, nagmamahalan sa isa't isa. Pero nangyayari, naghahabulan, nagbabarilan, nagdedemandahan, at mga kung ano-ano pa. Bakit? Dahil sa gusto nila, sila yung mamuno, at sila yung maging amo, at yung iba na gustong labanan siya, hindi are. Away. Okay? So, diyan po, may mga mangangaral ng salita ng Diyos na bida-bida, may mga elders dyan na bida-bida. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang wala sa atin. Okay? Alam mga bida-bida. Okay?
So, yan po yung hindi magandang eksena. Kasi nga, hindi sila katulad ni Juan Bautista na nagpapakumbaba. Isa pa, tingnan natin, Okay? Properly channeled, however, this powerful human instinct can be the source of great achievement. Kung maganda yan Kung halimbawa lang, tulad halimbawa ni Steve Jobs, yung nakaimbento ng, iPad, iPod, at MacBook. Si Bill Gates ang nagdisenyo ng Microsoft. Okay? Pero ang nakakalungkot, kung in response to the egotistical request of James and John to sit at his right hand, huwag kayong mag-alala, Kasi mismo yung mga alagad ng ating Panginoon, sila mismo nagkakaroon ng problema sa isa't isa. Nag-uunhan sila ng pwesto sa grupo ng ating Panginoon. Sino po yun? Yung magkapatid, si Juan at saka si Santiago. Tumulong pa yung nanay nila. Sabi ganoon kay Jesus, Jesus, pwede po ba, na yung anak ko, sino yung anak mo? Si Santiago at saka si Juan. Sila yung maging kanan at kaliwang kamay mo. Ha? Okay? Ang sabi ng ating Panginoon, gusto nila maging kanan at kaliwang kamay ko? Okay. Ito ang patakaran ko. Kung gusto mong maging mataas sa aking kaharian, ikaw ang magpaka-baba sa lahat. Gusto mong ikaw ang paglingkuran, ikaw ang maglingkod sa lahat. Baliktad ang patakaran ng ating Panginoon. Okay? So, Christian greatness is a greatness that undergives rather than overpower. Nagpapakabubo na mas mabaan. Gusto mo maging dakila sa kaharian ng Panginoon, maglingkod ka sa lahat. Yun po yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya naman, yung greatness nitong si Juan Baptizer o Juan the Baptist o si Juan Bautista ay noong siya ay kinakausap ng kanyang mga alagad. Master, yung iba nating tropa, sumama na doon sa pinsan mo. Paano yan? Paano na tayo? Ha? Sabi ni Juan Bautista, wala kang problema dyan. Sinabi ko na sa inyo, yun yung tagapagligtas, hindi ako. Okay? Simple lang ang naging sagot niya. Ngayon, bakit nakuha ni Juan Bautista na mapigil at masupil ang kanyang sarili at maging yung mga isyu ng kadakilaan? Kasi po, he was mastered by Jesus Christ. Sabi ni Juan Bautista, he must become greater. Nung makita po ni Juan Bautista yung kanyang pinsan na si Jesus, may nakita siyang iba sa kanya. Ano po yung nakita niya? Mga bagay na meron si Jesus na wala siya. Mga bagay na hindi pwedeng pumantay. Yung kanyang sarili, hindi pwedeng ipantay sa Panginoong Jesus. Nakita niya kung paano mangaral si Jesus, ay talo ko.
Nakita niya kung paano gumawa ng himala si Jesus, ay, di ko kaya yan. Pero mas lumalim pa yung kanyang pagkakaintindi. Hindi ko kaya siya sapagkat siya ay ang anak ng Diyos. Ako ay isa lamang mangangaral ng salita ng Panginoon. Amen? So, nung makita po niya si Jesus, nakita niya, hindi ako obra rito. At dahil hindi siya obra kay Jesus, umubra si Jesus sa kanyang buhay. Amen? Amen po ba? Okay? Sana ganun din tayo sa ating kay Juan Bautista. Habang tayo po ay tumitingin sa ating Panginoong Jesus, lalo po nating makikita na hindi tayo pwede sa Kanya. Ang pwede, siya sa buhay natin. Amen po ba? Amen? He must become greater. Yun po yung ibig sabihin ng buhay Kristiyano. Kaya ang tawag sa atin ay Kristiyano. Ang makita sa atin ay si Kristo. Hindi na tayo. Hindi na yung dati nating buhay. Hindi na rin tayo, kundi si Jesus Christ ang makita po sa ating buhay. He must become greater and greater and greater and greater in our life. Katulad ng nakita ni Juan Bautista at kung papaano na master siya ng ating Panginoon. True greatness belongs only to Jesus Christ. Amen po ba? Not to your pastor, not to your worship leader, not to your worship dancers, tambourine dancers, o yung mga nag-invite sa inyo. Okay? True greatness belongs only to our Lord Jesus Christ. History validates His greatness. He alone is without peer. Ibig sabihin, wala siyang kapantay. No? Nung si Moses, nakita niya ang Diyos. At inutusan siya ng Diyos na puntahan yung kanyang mga kababayan at tulungang makalaya mula kay Parao. At sabi niya, paano yan? Sabi mo, pumunta ako sa mga kababayan ko. Kung tanungin ako, sino nagpapunta sa'yo? Ano ang sasabihin kong pangalan? Okay? Anong sagot ng Diyos? Sabihin mo, ang nagpapunta sa'yo ay walang iba kundi I am that I am. Ako ay si ako nga. Okay? Ano ibig sabihin ng pastor? Si Moises kasi ay naghahanap siya ng isang Diyos na pwedeng itulad sa Diyos na nag-uutos sa kanya. O yung isang Diyos na mas mataas pa kesa sa Diyos na nag-uutos sa kanya. Ang sabi ng Diyos na kausap niya, wala na akong pwedeng maging katulad pa. Ako lang at wala nang iba. I am that I am. Si Jesus Christ sa New Testament, sabi niya, I am. Ginamit din niya yun. No? I am. So, siya rin po yung Diyos ng Old Testament at ng New Testament. Wala pong kabarkada na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Okay. Jesus was more than the greatest man. He is the Son of God. Amen po ba? Okay, according to the Scripture,
It is He who made the world, sustains the world, saves the world, presides over the world. He is in every way the incomparable Christ, the Messiah. He must become greater. Ang sabi po ni John the Baptist. Okay? So, nung pong siya ay naroroon sa ilog ng Jordan, sinabi niya, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Tignan ninyo ang kordero ng Diyos na mag-aalis na kasalanan ng buong sanlibutan. Pamagitan po ng mga salitang ito, inilalaho ni Juan Bautista na si Jesus ay hindi lamang po ang master teacher, hindi lang po siya yung great physician na nagpapagaling ng mga may karamdaman, hindi lang po siya yung great humanitarian na tumutulong sa mga nagugutom ng mga kababayan nila, kundi siya po ay walang iba kung hindi ang tagapagligtas ng buong sanlibutan. Amen po ba? So for John, to meet Jesus was to be mastered by Him. So must it be for all who will answer His call to salvation and service. Mga kapatid, kayong pong umagang ito, hayaan niyo po na sa pagkakataong ito, sinasabi po ng banal na kasulatan mula po sa bibig ni Juan Bautista, "He must become greater and I must become less." Tingnan po natin ang ating buhay. Sino po ba ang great? Tayo o si Jesus? Ang buhay ng isang Kristiyano, araw-araw, greater ng greater si Jesus Christ at lesser ng lesser po tayo. Dahil kapag ka naging great tayo, tinatakpan natin si Jesus Christ sa buhay natin. Hindi natin siya binibigyan ng pagkakataon na mas makita ng tao at hindi tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Maikli lamang ang sinabi ni Juan Bautista. Subalit, napaka-importante na ang buhay po namin sa ngayon ay walang iba kung hindi araw-araw ang makita sa amin ay hindi kami, kundi ang Panginoong namin na walang iba kung hindi si Jesu Cristo. Panginoon, patawad po na kung minsan ang aming plano ang nakikita, hindi ang plano niya sa aming buhay. Hindi ang nakikita ay ang diskarte namin, hindi ang galaw at gawi ng Espiritu Santo. Patawad, Panginoon, kung minsan kami ang nakikita at hindi ang aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapatawad niyo at sa mga araw na darating, lalo pang makita sa buhay namin ang aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin. Amen. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ernest, sa pagkakatid ng salita ng
ating Panginoong Diyos. Na-bless po ba tayo sa ating pakikinig? Amen po? Amen. Tunay po na ang Panginoong Diyos po ang magtiwalay sa buhay ng bawat isa. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating kabuhatan do. Tayo po'y patuloy na manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, Ikaw po'y mabuti at tapat sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat po sa inyong mensahe, O God, na ipinarating sa amin, O God, na bilang pagpapaalala, O God, sa aming mga buhay, Panginoon, na patuloy ka magliwanag, O Diyos, at Ikaw ang makita sa amin, Panginoon. Lord, narito po ang aming kabuhatan do, tanggapin niyo po ito para sa kalalawan ng inyong ministeryo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa pagpapala. Tunay, Panginoong Diyos, kailanman hindi ka nagkulang. Kailanman, Panginoong Diyos, hindi ka nakalimot sa inyong mga anak ko. Because patuloy, Panginoon, na pinararamdam niyo ang inyong pagpapala, O God. Pinararamdam niyo patuloy, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Lord, this morning, ang nais lang namin, Panginoon, ay may taas ang inyong ngalan, Panginoong Diyos, at mapasalamatan ka sa mga ito. Lord God, we praise you and we honor you, Panginoong Diyos, at sa darating pang buwan, Panginoon, sa darating na mga linggo, Panginoong Diyos, Ikaw siyang patuloy na magliwanag sa buhay namin, Panginoong Diyos. At patuloy po kami paalalahanan, O God. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kami na patuloy na magtiwala sa inyo, Panginoon, at sa inyo lamang kumapito sa inyong mga salita, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Close po tayo ni Pastor Ernel sa ating Sunday service. Tayo po lahat ay tumayo at bibigyan din natin ng daan ang isang prayer request ni Pastor Ray. Bayon na yung kasing father niya ay merong karamdaman. At yun isang dahilan kung bakit wala po siya ngayon. Sa hospital ata sila ngayon. At naaalalayan yung kanyang tatay. Sige, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay dadako sa pagwawakas ng aming pagsamba sa inyo ng sama-sama. Pero hindi pa rin ho kami tatapos ng aming pong pagsamba sa inyo ng bawat isa-isa.
Dahil sabi nyo nga po ay 6 na araw ang inyong binigay para sa amin, sa paghahanap buhay, pag-aaral, kalakasan, negosyo at mga kung ano pang pinagkaabalahan namin, na kasama namin kayo at ang hiningi niyo po ay isang araw na pangingiling na kayo po ay aming masamba ng sama-sama at masamba ng personal at privado. Panginoon, amin pong sinasama sa panalangin ang isa naming pastor. Ang kanya pong ama ay mayroong karamdaman sa mga sandaling ito na lubhang nakakabahala. Kung kaya't siya at ang kanya pong anak ay nagbabantay upang asikaso ang pangangailangan. Sa ngayon, Panginoon, ay nais namin magkaisa kami na lumapit sa inyo, na ipanalangin po si Mr. Bayona, na ang karamdaman ito ay inyo pong pagalingin. Balik niyo po, Panginoon, sa kanya ang kalusugan ng kanyang pangangatawan. Balik niyo po ang kalakasan, Panginoon, kung inyo pong mamarapatin at luluobin. Dalangin po namin, O Diyos, na sa mga sandaling ito, ang inyo pong makapangyarihang kamay ay inyo pong iunat sa kanya pong katawan na mayroong karamdaman. Panginoon, pagalingin mo po si Mr. Bayona. Lord, ganun din po sa bawat mga pamilya na narito na mayroon pong mga karamdaman ang kanilang mga miyembro ng pamilya, mga mahal sa buhay. Panginoon Diyos, dalangin namin ang inyong espiritu ng kagalingan ang siyang lumukob sa kanila pong mga pamilya ngayong oras na ito. Ito man, Panginoon, ay isang simpleng karamdaman o isang malalang karamdaman, isang karamdaman na matagal na kanilang iniinda, isang karamdaman, Panginoon, na lubhang nakababahala. Panginoon, naniniwala po kami na kayo ang Diyos na higit pa sa karamdaman, sapagkat kayo ang isang Diyos na makapangyarihan na gagawa kayo ng paraan upang ang anumang mga karamdaman ito ay mapalitan ng kagalingan, O Diyos. Panginoon, dalangin din namin, Panginoon Diyos, na anumang pong mga kailangan gamot, kung kailangan, ay inyo pong i-provide, Panginoon, ang pambili. Nang sa ganon ay makainom ng mga first aid, Panginoon, kailangan ay mailapat na po, Panginoon, sa kanila. And Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito na kayo po ay aming masamba sa Espiritu at sa katotohanan. Alam namin, Panginoon, na kayo ang siyang pinaka-audience namin, Panginoon. Kayo ang nakakita ng puso ng bawat isa. Kayo ang nakakakita ng mga ginawi ng bawat isa, Panginoon. Na wala kaming ibang pinakay sa umagang ito, kundi sambahin kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Wala kaming nais bigyan ng kaluguran sa mga nakaraang sandali, kundi tanging kayo lamang, Panginoon. Wala kami ibang nais bigyan ng kaluwalhatian at kadakilaan at pagpupuri at pagtataas sa aming kalagitnaan, kundi tanging kayo lang, Panginoon. Kayo ang aming pong Diyos na buhay. Kayo
ang aming pong Diyos na nakakaalam ng saloobin ng bawat isa. Kayo ang nakakatulos, Panginoon, kung ano ang aming pong ninais na gawin sa mga nakaraang sandali, Panginoon. And Lord, naniniwala po kami na hindi lang po kami magkakasama-sama pang muli, ay hindi lang po kami ang inyong kikilusan sa buong sanlinggo, bagkus kami, Panginoon, ay humihiling na maging daluyan ng inyong pagpapala sa iba pang mga tao na amin po makakasalumuha. Number 1 na ang mga mahal namin sa buhay. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming pong pinagkaisang panalangin sa ngalan ng aming Panginoon Kristo at ang lahat ay masasabi ng Amen! Amen! Palapa po natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you very much. See you again this coming Sunday. At meron po tayong prayer meeting every Wednesday. Pwede po kayong mag-post ng inyong po mga prayer requests para may sama po namin sa prayers. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Tapos na po ang ating Sunday service. Kita-kits po tayo next Wednesday. Thank you po kay Kuya Raymart and Kuya Brian. Welcome po sa ating Sunday service. One touch. Natumay ka pala yun. Magkakasama kayo sa isang bahay.